Ako, ang lakas ng amoy. Umisunog. Naku, huminto. Huminto po siya. Nasunog yung ating potentiometer po ata. Hello mga katutot ka DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ano po? On this episode ay pagpapatuloy po natin ang tungkol sa ating pong naunang episode na conversion o instalasyon ng 9 to 28 na volt na direct current na electric fan motor. At sa ngayon po ay ating pong ipakikita particularly ang kanyang wiring connection. Sa unang episode po kasi ay naipakita ko na ang fan motor conversion at supply o linya ng motor papunta po sa adapter. This time ay ating pong ipakikita sa inyo ang pagkukonekta ng kanyang pong potentiometer. Alright, so ito po yung ating potentiometer na ating pong ikakabit dito sa ating linya. At ating pong susundin nga po ay yung pong suggested wiring connection ng ating pong supplier na ating pong nabilan. Itong direct current na electric fan motor. At ito po yung kanya pong schematic diagram ng wiring connection. So yan po ang ating susundin sa ating pong pagkukonekta. At ayan naman po yung dati na po natin ginawang connection ng una na yung ating pong yellow, ang ating pong positive line, at yung pong ating black, ang ating negative line. Yan po. Nakakonekta po yan dito sa ating pong adapter. Yan po. So, i-connect na po natin siya. Medyo po, huwag nyo na pong babawasan yung wiring para po medyo mahaba siya para pag nilagay nyo po rin sa cover ng ating pong motor plastic cover ay hindi po tayo mahirapan sa pag-shoot dun sa butas ng potentiometer. Okay. Dugtong po natin red to red yung ating potentiometer. Okay, siguraduhin po natin na mahigpit. And now, dugtong naman po natin yung ating blue. Itong pong blue natin na to, ikinabit ko na po ito rin sa black. Ayun po. Itong blue sa black po natin sa negative line. Yan, siguraduhin po natin mahigpit. Good. So, para po maging starty o hindi po mo tumama yung ating pong connection sa ilalim, ay lalagyan po natin ng holder, parang guide. Para hindi tumaba doon sa crank lever po, yung nagpapaikot, yung nagpapasway. So, yan po siya. Malayo siya ron sa crank lever. Ayan po. Yan, safe na safe po siya pag nag-rotate. Hindi po siya tatama. Alright. Subukan na po natin. Okay. Umikot siya. Pero nangangamoy sunog po Ako, lakas ng amoy. Umisunog. Naku, huminto. Huminto po siya. Nasunog yung ating potentiometer po ata. Ayun, naamoy ko. Itong potentiometer po talaga nasunog. Itong umaamoy. Bakit po kaya? So, subukan natin palitan ang potentiometer.
Itaas po natin ng konti. Ito po kasi ay nasa 10K 10K ohms. So palitan natin ng mataas. Itong 100. Subukan natin. Atin po nasubukan na kanina yung 100 pero ganoon din po nangyari. Medyo maingay po siya sa umpisa at bigla pong umamoy. So pinatay ko na po kagad para hindi po masira itong ating potentiometer. Tama naman po yung connection natin, hindi natin binago buhat nung umpisa. So palagi ko kailangan natin maghanap ng tamang connection. So alisin po muna natin to, disconnect natin. Okay, pwede pong gamitin ulit natin. Talaga pong ganyan, hindi nape-perfect agad dito basta tayo hindi po natin akalain na ganoon pala. Sinunod naman po natin yung instruction ng supplier na wiring connection. So may palagay ako na itong red ang ating pong negative. So connection natin di sa linya ay naputol na po kasi natin to red at mahikli na kaya hindi na po sa ibaba. Pero gamitin po natin yung black line. Ayan. Diyan ko po i-connecta. Puputulin na lang po natin yan mamaya. Yan, pinutol natin para maging linya na ng red yung ating black or negative. And then, ito na po ating susundin na wiring connection. Yan, connecta natin yung blue ngayon. Dito sa red. At itong red ay sa black natin i-connecta. So, yan po ang tamang connection. Sana po ay makatulong ang episode na ito sa inyo, especially kung magkaka-encounter po kayo ng kahalintulad na problema. At kung makakabili man kayo o bibili kayo ng nabanggit na 9 to 28 na volt DC na electric fan motor, hindi na po kayo mamamali ng connection. Okay po? Alright mga katoto, hanggang dito na lamang po. At kung inyo pong naibigan ng ating pong episode sa araw na ito, ay paki-like na lamang po. At kung kayo po naman ay mahilig mag-DIY at gusto niyo pong matuto sa iba pang mga pamamaraan pagdi-DIY sa ating tahanan, ay paki-tap na lamang po ang subscribe button. At para po ma-inform kayo sa mga susunod ko po mga video, ay paki-dami na rin po at paki-tap niyo po ang notification bell. Ano po? Okay po, hanggang sa muli. Bye-bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi. Paalam!